Ako, in my case, gusto kong ipagpatuloy yung pag-expose sa tunay na pagkatao ng mga Duterte para mamulat yung mga Pilipino. And I saw that nung kay yung effect niyan nung kay then Vice President Binay, di ba? Nung time na yon, ano na siya practically shoe-in na siya to be the next president. Ang taas nung ratings niya. Pag nag-internal survey kami, umaabot siya ng mga high 70s, low 80s. Yung mga kalaban niya, 4%, 3% lang. But then, siya yung naging focus ko noon na nakita ko kasi kung gaano kalaganap yung corruption, no? Iba't ibang modes of corruption. Kaya, in-expose through the investigations dun sa Senado. And I would like to believe na naging successful yung endeavor na yon kasi maraming namulat na mga Pilipino enough na talikuran nila si Binay. Kaya nung bumagsak na siya nung mid-2015, nag-open up yung field. Di ba? Nagkaroon ng opportunity itong sina Grace po, Marojas, then ito nga si Duterte. Ngayon, sabihin natin, unintended consequence yung pagkakaroon ng Duterte. But it's not our fault anymore kasi unknown quantity naman siya noon, unknown entity rather siya noon. Pero ngayon, alam na natin, di ba? So itong ginagawa, expose through the impeachment, itong mga various cases na ipafile. By the way, we will be filing draft cases again kay Sara Duterte itong January. Ito yung aside from the plunder case that was filed before. So, ibang mga na-commit na krimen. So, kasama na rito yung ill-gotten wealth and non-declaration sa SALN, etc. So, pa-file yan. Tapos, sa February, ito na, lalapse na yung 1-year ban. So, magpa-file na ulit ng impeachment laban kay Sara. Mga civil society and church leaders, again, ang mangunguna rito sa pag-file nito. So, parte yan nung pag-expose sa kanila na hopefully makilala ng mga kababayan natin yung tunay na pagkatao nila. Okay, isa-isahin natin. No? Yung graft case na ipa-file ninyo this month dito kay Sara Duterte, can you elaborate on that? Ano yung basis? Ang basis din nito is yung mga isinight na mga impeachable offenses niya outside doon sa plunder case ng confidential funds, intel funds na nauna ng sakop nung final ng mga civil society leaders nung December. So ito na yung mga ill-gotten wealth, yan, na non-declaration sa SALN, tapos yung mga specific graft cases na ginawa niya covering yung time niya as Vice President, Secretary of Education, and even as Mayor. So, covered lahat yun. 11 charges yun. 11. Pero, kailan niyo po balak i-file yan this month? Siguro, within the next 2 weeks, ipa-file na ito. Ito kasi diba, sinasabi nila merong immunity yung Vice President, pero pwedeng gamitin yung findings to boost a possible impeachment case against the Vice President. Ganun po ba yung isa sa mga intentions dito? Number 2, yung binabanggit nyo before na this should open bank accounts and other relevant information about the Vice President. Yes. And untested itong theory na ito na sinasabi nila immune from prosecution. Wala nakasaad na ganon. So, pwedeng subukan pa rin na i-file ito kung aabot doon. Pero, pwede rin naman siyang parallel, sabay sila, impeachment. And yun nga, gaya nung sabi mo, this is an opportunity para ma-access na natin yung bank accounts na noong pang sinasabi. And by the way, meron ito merong singit ako yung bank accounts po na yan, nagkaroon tayo ng sulyap noong nakaraang Quadcom hearing. At doon ipinaresenta nga nitong si Antonio Trillanes ang datos na nagpapakita na taong 2007 hanggang 2015
itong pamilya Duterte, may mga bank accounts di umano sa BPI na pinasukan ng hindi bababa sa 2 billion pesos. No, labas-pasok ang pera doon. At even yung bunsong anak ni Rodrigo Duterte na sa Quito Duterte, sabi ni Antonio Trillanes, kasama din daw doon. Saan galing yung pera na yon? Ayon kay Trillanes, komisyon daw po ito o patong mula po sa illegal na droga. Yan ay mga akusasyon galing kay Antonio Trillanes na patuloy na umiingay at kung hindi sasagutin ng pamilya Duterte nitong si Sara Duterte, hindi mawawala yung agam-agam sa kanila. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga supporters na ito ng Duterte, bakit ayaw nila magpatuloy ang paglilitis yun ang tanging kaparaanan para malaman natin ang katotohanan. Ngayon, babalikan nila ako. O tayo, sasabihin nila, pinaparatangan si Pangulong Bongbong Marcos ng paggamit ng illegal na droga. Nasagot na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, November 2021. Kailangan pa bang ulitin pa? Hindi ba kayo naniniwala? O kung hindi kayo naniniwala, maniniwala ba kayo kung sakaling magpa-drug test muli si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya useless na. At least, sinagot niya na. Si Sara Duterte hindi niya sinasagot. Puro pag-iwas. Puro paggamit ng teknikalidad. Kaya patuloy-tuloy ang paghahanap ng kasagutan. Kung sinagot na to ni Sara Duterte dahil hindi naman totoo, ayon sa inyo, di tapos na to. Meron memorandum of agreement ang AMLAC and Ombudsman na makapag-submit sila ng list of flag transactions. Kasi sinasabi nung mga, I think, abogado yata yun ni Sara or somebody, na hindi daw yun, hindi daw covered yun sa exemption sa sa bank secrecy law. Pero merong ganun. Kaya ngayon yung ginamit dati ni overall Deputy Ombudsman Karandam nakuha niya yon from the AMLAC. Enough for him to say na similar doon sa inattach ko doon sa aking plunder case against Duterte. So meron. And ito yan. Doon naman sa so pwedeng makuha yan yung mga flag transactions. At least list of flag transactions. Not necessarily to access accounts from the bank themselves. Pero parehas naman yun. Pero makikita ko merong no? And kung flag na, pag flag, ibig Yes, sabihin, Yung lumampas mga ng lagpas. yan. Lumampas, no? 500,000. Lumampas ng 500,000. So, pwedeng magkaroon ng idea kung gaano karami yung salaping dumaloy. Tama po ba sa mga bank accounts na ito? Yes. And Okay. ganun yung nangyari kay kay the late Chief Justice Renato Corona. Ganun din, flag transactions lang yung inilabas sa impeachment court noon, but it was enough na makita yung Okay. Yung impeachment, anong basa po nyo na when you talk about the likelihood of the Vice President getting impeached again? Kasi ang konteksto po ngayon, obvious, magsisimula yan sa mababang kapulungan, mas humirap supposedly yung proseso ng impeachment. Maraming salamat kay Justice Leonen. And number Ito kasing Justice Leonen na to, alam naman natin na dilaw ito Pero nagtataka iba ng mga dilaw at kakamping kung bakit parang kumampi ito sa mga Duterte. No, kasi talagang sa pamamagitan ng ruling nila diyan sa Korte Suprema humirap yung paghahanap po ng pananagutan. Yung sinabi ni Christian Esguerra na pasasalamat diyan kay Justice Leonen hindi yan gratitude, ika nga. Yan ay sarcasm. Dahil naniniwala ako na itong si Christian Esguerra at kasama natin, hindi po nagustuhan ang naging desisyon ng Korte Suprema. two, yung mga kongresista mismo, they have to deal with this controversy na talagang nabahira na matinding ka ng credibility. Kumbaga, is this current Congress, lower house, capable of doing this impeachment proceedings when they themselves are under scrutiny? Ako, Christian, I would like to take things one step at a time. First, kailangan i-file.
So pag na-file na yan sa early February,